At eto, mga kababayan, fresh pa. Mapapanood nyo na ito. Wait lang. Chotomate. Baka iba yung lumabas dito. Delicates. Ito. Papapanood nyo ito. Ibalik ang tapang at malasakit. Panoorin ha. Abangan, tapang at malasakit. Isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, Nako po. na galing sa kanila Matindi. papunta sa NPA. Sana lang walang copyright yung music. Patay tayo dyan. Pag may copyright. Sahang sagutan. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na Alam mo habang tumatagal, gumaganda si BP Sara, no? Na-distract ako dyan eh. ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Hoy! Boss Dada Hoy! at Ang inang taba ko dun Bakit dito hindi ako mataba? Pangit ang camera ng SMNI Kasalanan pa ng camera. Ayop ka Banat Bay. Dapat may filter. si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga Oo nga sa mga pambobola Sa kanya po kayo tumingin. Sa kanya kayo tumingin, wag sa akin. Wala naman ako kailangang bulahin. Wala akong asawa, wala akong jowa. Kaya kahit anong gawin ko. Boss Dada, bakit sa akin nakatingin? Ayun, ang tapang at malasakit, palakpakan. Nayari ako doon ni BP Sara Duterte. Binanatan si Banat Bay ni BP Sara Duterte. Pambirang buhay, ire. Ay, nako po, BP Sara, ayoko na ikaw interviewin na binabanatan mo ko. Talaga namang ito pa yung ginamit. Ginamit yung t-shirt, si Mina, ayoko na. Resign na ako. Ay, nako, lupit nyo. Galing. Palakpakan tayo dyan. Isang karangalan po ang tayo mabigyan ng pagkakataon na para bagang gikan sa masa ni PRRD at maging regular program ni BP Sara tuwing siya ay may kailangang ilabas at saguting issue, dito niya ilalabas sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Yan. Si Boss Dada yung tapang. Ako yung malasakit at mapagmahal. Hindi, biro lamang po. Si BP Sara Duterte po yun. Tapang at malasakit. Ibabalik niya. Ayoko na magsalita. Madami pa yan. Panoorin nyo mamaya alas 5 ng gabi. Tama ba? Oo, mamaya. Bakit sinabi dito? Parang sinabi ata. Sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga At malasakit, isang programang Sige na nga. Sige. Basta mamaya yan. Okay? Panoorin natin yan, ha? Ito. Maganda rin panoorin ito yung sinabi na ni BP Sara na walang kinalaman sa sinasabing death threat kay Madriaga. Sino ba ito si Madriaga? Si Madriaga daw yung empleyado nila. Anak ng tutsa.
Kaya nga kinurek ni VP Sara Duterte yung bilyonaryo eh. Binanatan niya yung bilyonaryo. Alam mo, gusto ko yung ginagawa ni VP Sara Duterte ngayon ha. Pumapalag na siya. Binanatan kasi daw, ang nakalagay dun sa balita, ex-aide o para bagang ex-employee. Hindi po nila naging empleyado yan si Madriaga. Tanim witness lang yan. Yan ang totoo. Tanim witness po yan. Hindi po nila never naging kanila pong empleyado yan. Panoorin natin to. Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya, para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So Yari alam namin siya. na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interest. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Alam mo, yan nga ang problema eh. Baka mamaya may mangyari dyan kay Madriaga, tapos ibibintang ngayon. Kaya nga, alam mo, Madriaga, wrong move ka dyan sa ginawa mo. Tandaan mo, kasi di ba nakakulong si Madriaga, wala namang power si VP Sara sa loob. Ano to? Para siya, sa labas ka, wala siyang power, sa loob pa kaya? Ano katangahan yun? Kaya, alam mo, ako natatakot ako kasi baka mamaya, sino ba may control sa loob? Sino ba may control sa loob ng bilangguan? Walang iba kundi hindi ang administrasyon. Pag may mangyari dyan sa loob, tapos ibibintang nila kay VP Sara, kukonek nila. Tandaan niyo yan, ginawa na nila yan eh. Tandaan ninyo, yung istorya ni Bantag. Yung istorya ni Bantag, para maalis si Bantag dahil sa ayaw niya noon sa kalakarang ng pinagbabawal na droga sa loob, meron silang tinigok at itinuro si Bantag. Ibig sabihin, that's how cruel yung kalaban, yung enemy of the state. Just to retain the power, the money, they will do everything. Even to the point of, ganunin. Kaya nga nakakatakot eh. Baka mamaya may mangyari dito, tapos ibibintang doon kay VP Sara Duterte. Paaaminin kunwari kuno yung yumari doon sa loob. Tinutusan siya ni VP Sara Duterte, mga tao ni VP Sara Duterte, kapalit kalayaan niya. Marami hong papatos doon. Diba? Gusto mo ng kalayaan? Eto, deal tayo. Yariin mo to, aminin mo si VP ang yumari o inutos ng tauhan ni VP. Kaya sana, protektahan talaga yan. At again, ngayon pala sinasabi natin, wala pong power si VP Sara Duterte dyan sa loob. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase, at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya, at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi
ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito, kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito ring meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kayang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pangarod nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari, yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Ayun, yan noon talagang katotohanan dyan, mga kababayan. Alam mo, eto marami pa pong ipapaliwanag si VP Sara Duterte tungkol ho dito sa issue na ito. Mamaya mapapanood nyo po yan doon sa bagong YouTube channel na Ibalik ang Tapang at Malasakit. Okay? At yung Ibalik ang Alindog ni Boss Dada. Kasi dati siyang malaki. Ngayon, ibalik na natin yung alindog niya.
Ayoko na. Pumapayat na si Boss Dada, tumataba na ako. Paano na yon? Kasi naman ito namang si Miguel walang Miguel! Anyway, ayan na nga po. Maraming salamat. At mamaya mapapanood nyo po yan. Pati sa Facebook, mapapanood nyo din po yan. Yung tapang, ibalik ang tapang at malasakit. Okay? Panoorin po natin. Kita-kita ulit tayo sa ating pag-upload ng bagong video. Salamat po! Ako po si Banat Ba. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang